Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 6. Nung panahon ngayon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang taong nasa paligid, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Umaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Araw na naman ng pamamahinga. Ang Panginoong Jesus, oriented kasi siya sa kanyang misyon. Hindi siya pumapat lang at kapag araw ng pamamahinga, siya ay pumupunta sa mga sinagoga para makipag-participate. Makisangkot. Saan? Sa community, sa paglilingkod, sa pagsamba. At may mga panahon at pagkakataon pa nga na siya ay binibigyan ng pagkakataong bumasa. Bakit? Ang mga nasa sinagoga para magawain yan chapter, per group, cell group, or community assembly. May mga namamahala. Yung mga taong namamahala ay naghahanap ng mga gagampan, totoka doon sa seremonya o doon sa daloy, sa flow ng activities doon sa sinagoga. Ngayon, inaasahan ang pagdating ni Jesus ay pagagalingin yung sinasabing isang taong may malubhang karamdaman. Patay ang kamay. Sabi, siguro half stroke o di gumagalaw. Maaring sinasabi ng mga komentaryo na ito ay patibong, pain. Dinala nila yun Pero sabi ng Biblia, sabi ng ating binasa, lungkot at galit ang nararamdaman ng Panginoon. Bakit? Kasi ang titigas ng ulo ng mga taong ito, walang ginawa kundi maghanap ng mali, ng kapintasan, ng maipaparatang laban sa kanya. Kaya nga sa dulo ng ating pagbasa nung umalis yung mga Pariseo, nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes para gawan ng masama ang Panginoong Yesus, di ba? Bakit? Hindi nila kursunada yung ginagawang kabutihan ng ating Panginoon. Yung kanilang patibong ay nagdulot ng mabuti doon sa taong may kapasanan. Bakit? Pinagaling ng Panginoon. Di ba? Pinaghimalaan ng Panginoon. Ito lang kagandahan. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, kahit anong malubhang karamdaman, nakatitiyak tayong pagagalingin tayo ng ating Panginoon. Sigurado yan kasi pinatutunayan ng Biblia. So, puntahan na po natin ang pinakasusing salita. Sabi rito sa ating susing salita, magligtas ng buhay o pumatay? Ito yung tanong ni Jesus sa kanila. Kapag araw ba ng pamamahinga, alin ba ang tama? Magligtas ng buhay o pumatay? O, di ba? Sa tanong na ito, parang mayroong inis, galit, nagbabadya sa puso ng Panginoon. Naawa siya sa mga taong ito sapagkat di sila namumula sa himala at biyayang taglay ng Panginoon na dapat ang gawin nila magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat dumating ang Mesiyas, ang liwanag, ang ilaw, ang kordero ng Diyos, di ba? Sa tanong na ito, hinahamon ni Jesus sa mga pusong sarado sa awa. Sa halip na matuwa sa paggaling ng isang taong may kapansanan, mas pinili ng mga Pariseo ang katahimikan. Dapat pa nga sila mag-introduce kay Jesus Kasi sila yung nakakaalam ng pagdating ng Mesiyas Ang mga ginagawa ni Jesus ay kalooban ng Diyos na sinabing gagawin ito ng darating na tagapagligtas. Pero ano ang ginawa? Nanahimik sila At yung katahimikang yon ay mayroon na palang masamang plano, di ba? Isang katahimikang tanda ng kawalan ng pakialam at hindi ng pagninilay. Ang araw ng pamamahinga ay hindi ginawa upang hadlangan ang kabutihan natin na dapat gawin natin sa ating kapwa. Ulitin natin. Ang araw ng pamamahinga ay hindi ginawa upang hadlangan ang kabutihang ginawa nito para bigyan ng daan ng muling
makapagpahinga sa piling ng Diyos at ng kapwa. Ano yun? Ginawa ito para bigyang daan ang tao na muling magpahinga sa piling ng Diyos at ng kapwa. So, ang araw ng pamamahinga, ginawa para sa kabutihan ng tao, ang dapat naman gawin ng tao, makapagpahinga sa Diyos at magdulot ng kapahingahan sa kanyang kapwa. Yan pala yung layunin ng araw ng pamamahinga. Ngunit, sa pagbabaluktot ng batas, nalilimutan ang tunay na layunin nito, ang buhay at kabutihan ng tao. Isang paalala ito, walang araw na masama para gumawa ng mabuti. Oo nga, walang araw na masama para i-express natin, gawin natin yung mabuti para sa ating kapwa. Sa unang pagbasa, nakita natin ang lakas si David, hindi sa tabak, kundi sa tiwala sa Diyos. Nagbigay pa nga ng halimbawa ang Panginoong Yesus, di ba? Noong panahon ni David, nagutom sila eh. Kumuha rin ng pagkain eh. Na bagamat hindi sila ang dapat makialam, di ba, sa nakarang pagbasa. Ganun din sa Jesus, hindi siya nagpapahalaga sa lakas ng argumento, kundi sa lakas ng pag-ibig. Ang pagmamahal ay laging mas makapangyarihan kaysa sa anumang batas na walang puso. Oo nga, pinakamakapangyarihan sa lakas sa buong mundo ay ang pag-ibig. Walang sandatang makapananaig sa lakas ng pag-ibig. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lumalampas sa titik ng batas upang tuparin ang diwa ng Diyos. Buhay, pagkalinga at pag-ibig. Kung may alam kang nangangailangan ng tulong, huwag maghintay pa ng tamang panahon. Kumilos ka na ngayon. Kapag mayroon daw taong nangangailangan ng tulong, huwag tayong maghintay pa ng tamang panahon. Kasi yun na yung tamang panahon para maiabot natin yung tulong para sa kanila. Ano ang sabi? Kumilos na tayo. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon na kailangan palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palaging mag-Diyos sa ating buhay. Bye-bye. Bye-bye.